Guys, nabalitaan niyo na ba yung yung implementation ng susya ngayon? Yung bag license. Nabalitaan niyo, i-implement nila ngayon June 4 yata, no? 2026. So ano ba yung bag license, guys, no? Kung kayo gwardiya ngayon, ano ba yung bagong patakaran ngayon ng susya yan? Tara, pag-usapan natin. Paliwanag ko sa inyo. Alright guys, welcome sa Riddles TV, no? 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ngayon, kung magtatanong kayo, kung bago pa kayo sa channel ko, bakit mahaba buhok ko at hindi ako mukhang security guard, mukha akong tambay, mukhang nasa tabi-tabi lang. Kasi guys, ako ay hindi na active sa duty, retired na po ako, no? Nagsishare po ako ng mga kaalaman regarding guardia kasi yan po ang aking karanasan bilang nagtatrabaho dati, no? So, gumagawa ako ng mga video guys, kaalaman, paano ang diskarte para makasurvive tayo sa pag-duty ng guardia. Dumalaw kayo sa channel ko guys, ayan. Puntahan nyo yung playlist, ayan. Pag napindot ko yung playlist guys, ano, napindot nyo yung playlist, yan ang lalabas, no? Punta kayo sa Security Guard Matters, ayan. Ngayon, gusto nyo mag-imbestiga, sino ako, or makita nyo ang iba kong video, ayan, puntahan nyo dyan guys, marami tayong video dyan. May entertainment, may mga travel, may mga foods, basta lahat na ginawa natin para mapansin tayo, pero wala pa rin pumapansin, wala pa rin nanonood sa video natin, no? So ngayon guys, may topic tayo ngayon, bagong patakaran sa kwanto, sa Susya, no? Bagong patakaran to nila, bag license. Ano ba itong bag license? May dala-dala pang bag, example kanina. Ano ba itong bag license? Ganun ko. Ayan. O, basahin nyo ha. Bank and Armor Guard. No? Tapos, license. No? Specialized authorization for security personnel assigned to bank, institution, and armored vehicles. No? Ngayon, regulated by the Susyabi. So, may bago silang batang i-implement nila daw, June 4 daw yan. Ako guys, hindi na ako active sa serbisyo guys, no? Ako ay, hindi na ako mga updated sa mga sa mga bagong patakaran sa pagsi-security guard. Pero ito ay ina-announce sa Manila regarding sa bag, no? So, ano ba itong bag? Ito yung lisensya na gagamitin mo pag naka-duty ka sa bangko, sa armor card. Ako guys ay matagal ako nasa bangko. Isa akong officer sa bangko, isa rin akong driver na armor card. Driver na armor car. Bago ako naging driver ng armor car, naging escort. Ano ba yung escort? Yun yung sakay ng armor car. Di ba yung driver, guardia din yan. No? Yung ako, yung escort, yun yung nag-escort sa tiller. Yung armor car, may tiller yan. So, yung tiller, may kasamang guardia, no? Yun yung tinatawag na escort guard, no? So, naging escort ako, naging driver ako. Tapos, matagal din ako nag-duty sa bangko. Pero ang gamit ko noon ay ISO. Pero pwede mong gamitin din yung security guard license. Noon yun ha, yung coming time namin. Ngayon, binago na ng susya yan. Pag na-assign ka raw sa mga bangko, ewan ko kasi ang narinig ko, pati daw mga pawn shop. Basta siguro in regards of money, yung tinatawag protecting money, yung mga teller na yan, kasi dati nag-teller officer rin ako, teller duty din ako sa isang government, yung nagbayaran ba sa government, may guardia doon, teller guard ang tawag doon, no? So siguro isa yun, bag license ang gagamitin, no? So ano ba itong bag license? Ito yung mga specialized na lisensya. Bali, iba yung security guard ordinary na license. So, category nito, ganito security guard ordinary license, tapos bag license, SO license. Ganon siguro ang category niya, no? Yung mga hierarchy ng mga lisensya. So, ang katanungan ninyo siguro, Sir, paano kung may license ako ngayon na tinatawag na regular ordinary na security guard.
okay naman yan pag hindi ka na-assign sa mga bangko. Hindi ka na-assign sa armor card. Hindi ka na-assign sa mga punsyap-punsyap. Basta yan ang naalam ko lang ha. Pagdating sa mga mga kwan nga, mga regarding pera, no? Okay yan, gamitin mo yan. Wala, building guard ka, nasa kwan ka, ordinary security license lang. But kung nasa duty ka ngayon ng bangko, kuy daw ka kasi pupuntahan ngayon ng mga susya yan at June 4 nila implement. Alam mo naman, pag bagong implementation na rules ay mahigpit ang patupad ng mga ahensya natin sa government natin. So, ibig sabihin, i-upgrade mo yung lisensya mo sa bag license. Ngayon, kung tatanungin mo ako, sir, paano kung bag license ako at nagjo-duty ako sa ordinary pwesto? Pwede yun, parang ISO. Parang ako, ISO ang license ko, nagjo-duty ako na ordinary duty. Pwede. Kumbaga, adjustable siya. Pero yung bag, hindi pwedeng gamitin ISO yun. Yung officer ka, hindi pwede yun. Kumbaga, upgrade lang siya ng ordinary license, no? So kung ang tanong mo, galing ka ng graduate ka ng college at dumiretso ka sa bag, wala ka pang experience, malamang parang hindi ko, ang alam ko, hindi ka pwedeng pumunta sa bag kung hindi ka pa nagdumaan sa ordinary license, no? Kasi parang in-upgrade mo lang yung ordinary license mo so sa bag license. Alam niyo yung bag case ha, baka hindi niyo alam ha. Ano meaning, what is the meaning of bag? Ganunin ka, interviewin ka. Lalo na kung sa bangko ka, what is the meaning of bag? License. Bank and armor card. Okay? No? Yan yun. Kaya baka tanungin kayo, so, maliwanag tayo, kung bag license holder ka, pwede ka mag-duty ng ordinary, pwede mo siyang gamitin sa ordinary guard duty, no? Pero kung ikaw ordinary license lang sa'yo, pupunta ka ng bangko, hindi ka na pwede, no? So, hindi ko lang alam yung sinasabi ISO, kung pwede ba. Kasi, dati kasi ang ISO, wala namang bag license eh. Siguro bago ka mag-ISO ngayon, dadaan ka muna sa bag. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Dati kasi wala kaming bag dyan eh. Kasi, mula sa ordinary security license ko, at qualified ka naman sa requirement sa bilang ISO, college graduate ka, at may training ka na sa BAP, ay tinatawag na qualified ka sa ISO license. So, maliwanag tayo guys ha, maliwanag tayo, no, ang bag license. Ngayon, bakit may bag license? Kasi ini-specialize yan. Mahirap kasi sa bangko guys eh. Sa totoo lang, pag na-assign ka sa bangko, pag ingot-ingot ka doon, tanga-tanga ka doon, at yung bang para ka lang naglalaro sa duty mo, ay may paglalagyan ka. Kasi kami, nung nag-armor car driver ako, kaya nga sabi ko, palagi ko sinasabi sa mga video ko, advanced training. May mga training kami na hindi dinadaanan ng mga ordinary guardia. Lalo na ako, especially ako, nagtitraining kami ng how to handle the hold upper sa ako driver ako eh, paano ako i-position yung armor card, paano ko dalhin ganoon, paano basta lahat tinuro sa amin yun, at paano kami makipag-engage in case, no? So may special training kaming ginawa. Ngayon sa mga bangko naman, may mga tinatawag na enhancement training ka dadaanan dyan. May enhancement training ka dadaanan. Kaso lang, ang mga agency ay salpak lang sila ng salpak, especially kung mauubusan na sila ng tao. Kasi may mga bangko na mayayaman kasi din yung mga in-house eh. Mga in-house, yung mga security company, pag nagtanggal sila ng gwardiya, ganun-ganun na lang eh. Pag nagkamali konti, tanggal sila ng gwardiya, ganun. So, yung mga tauhan sa mga personnel sa agency, nauubusan kami mga officer, nauubusan, nagkanda sakit-sakit sa ulo kami kung paano namin ibalabalasa yung tao namin kasi nga bilabig lang natatanggal, no? So, yung iba, medyo tanga-tanga talaga pagdating sa duty, hindi alam, no? So, mangyari, siguro kaya in-implement yung bag license para
makuhan talaga. Knowledgeable yung mga uniform ang knowledge ng mga gwardiya sa mga bangko, sa mga armor card. Kasi alam ko, ang mga armor card dati, salpak lang sila ng salpak eh. No? Kadalasan pa matatanda, lalo na yung kuhan, medyo driver. Matatandang driver, kuhan na, may mga edad na at wala pang height yung iba. Basta lang may salpak nga. So, sana kung anong yung qualification ng bag license, ang bag license kasi sabi, kailangan mayroon kang experience sa ordinary guard ka. At hindi ko alam kung anong educational attainment ang gusto nilang i-require diyan. College ka ba? Tinatawag na senior high graduate? Basta hindi ko nalaman kung anong mga qualification nila. So, well, okay, specialized nga eh. So, okay naman, maganda naman siya, dagdag gastos nga lang. But, ang tanong ko kasi, ganito yan eh. Ang tanong ko, ang mga government natin, ang lakas nila mag-implement ng mga rules na bago. Pero hindi nila kinoconsider yung sweldo. Dagdag lang sila ng dagdag. Ngayon, tanong ko lang ito, okay, maingay, baka marinig tayo na susya. Pag bag license ba ako, ang kategory ng sahod ko, mas malamang ba ako sa ordinary? Yun yung tanong ko. Kasi kaming mga ISO dati, walang kaming kaibahan sa sweldo sa mga ordinary. No? Wala kaming kaibahan, pareho, minimum din kami. Nagkakaiba lang kami ng allowance. Hindi lahat ng agency may allowance, guys, ha. Yung dati kong huling agency, may allowance kami mga officer, kaya nakakalamang kami sa mga ordinary. At saka yung suot namin, barong suot namin, naka-aircon kami, naka-computer, yun lang lamang namin. Pero sa sahod, wala kaming lamang, pareho lang kami tinatawag na minimum. Yun ang tanong ko, kung mayroon bang kategory na mas lamang ang sahod ng bag license kaysa sa ordinary na security license holder. Ganito kasi yan, guys, no? Ikwento ko sa inyo. Inassign ako sa main office ng bangko. So, ato na, punta na ako. At kulang din sila ng officer, natanggap na ako. Pagtanggap, naka-duty na ako. Pag-duty, tanong-tanong na ako sa kasama ko, pre, ano bang ganito? Magkano natatanggap mo? Ganon ako. Sabi ng kasama ko, 8 oras lang tayo rito, pre. Tapos, sa tanong ko, kasi dagaling akong officer sa ibang detachment eh. Sabi ko, magkano ang allowance? Inisip ko kasi malaki. Magkano ang allowance niyo dito, pre? Sabi nung kasi, napagkaalaman ko na yung palang officer na kasama ko ay inabsorb lang din doon sa kumpanya. Parang bakir ba? Nabakiran lang ba? So, hindi niya alam ang kalakaran. Ako kasi kahit saan-saan ako napunta eh. So, hindi niya alam ang kalakaran. Sabi ko, magkano ang allowance rito? Sabi ko, allowance? May allowance ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, natural. Ano nang lamang mo rito? Sabi ko. Yung mga iba kong officer na 3 kasi kami. Yung iba kong officer, sabi ko, yabang lang atin dito, sabi ko. Yabang lang atin dito. Yabang doon, purma-purma, ganun-ganun. O ikaw, kung gano'n, hawak yung mga manning, yung mga kuhan, hawak-hawak nila. Sabi ko, ako, pamilyado ako eh. Hindi, iaanin ko yung yabang nyo. Gusto ko, siyempre yung kuhan, yung sweldo ang ina-after ko, yung inahabol ko. Sabi ko, pre, anong lamang natin dito? Tayong pinapagalitan ng mga mayayabang na mga in-house dyan. Mayayabang na, paporma pa. Tapos, ang sweldo natin, ganun lang. Tulala na ako. Ay, dali lang. Kamot ako sa mga siguro 3 araw ako nag-duty noon, 4 na. No? Kamot-kamot ako, sa layo pa. Sabi mo, eto na. Kinabukasan, nag-owl na yung isa naming officer. 2 na kami. Maliban sa commander. So ngayon, yung commander, hindi marunong sa computer. Kasi nga, hindi marunong sa computer kasi matanda na. Pero retired siya. Retired, yung US niya, Navy. So nagko-computer siya, hindi niya alam paano i-log out yung computer. So umupo ako.
Pagtingin ko, may nakita akong file. Ba't di nakasirado to? So, kinutinay ko. Tapos nabuksan ngayon, nakita ko, nag-request ulit ng panibagong siyang allowance. Nakulat ako, ang laki ng allowance niya. Tapos, sabi ko, ala, putik to, sabi ko. Nabisto ko, nilag out ko. Sa isip-isip ko, walang joke. Pumapasok yung commander namin ng last G's. Umuwi ng alas 3. Kami lahat sumasalo ng mga pagalitan kami, maliitin kami ng mga in-house. Doon ako, ang sarap talaga ako sa totoo lang. May mga in-house doon na akala mo, ang lalaking tao eh. Sabi ko, mabigyan kita ng isa yun. Kaya lang, sa likod ko lang yun. Siyempre, mga boss yun eh. Pero ang yayabang talaga. Pag magsumita sa'yo, pagkuhan, yung bang sila yung palaging tama, ikaw palagi kang mali. Kahit nasa tama ka, nasa katuwiran ka, mali ka pa rin. Wala kang panama. So, yun ang kuhan ko sa isip-isip ko, walang yung commander to. Malakis allowance. Ang sweldo niya, pareho lang din namin na minimum. Parang front ba? Front lang na minimum siya. Sabi ko, walang joke. Kami 8 oras, wala kami allowance. Ikaw, alas 10 ka papasok, uwi ka na alas 3, tawag-tawag ka lang, tapos kami yung kuhan, tapos ngayon sa sweldo, ikaw malaki. Hindi nag-aul ako. Report ako sa opisina namin. Sir, pwede ba akong humingi ng panibagong kuhan, sir? Ayaw ko doon. Bakit? Malayo, sir. Tsaka, ang hirap ng trabaho, sir. Hindi ko kaya. Ginanong ko na lang. Niliit. Kaya yung parang, binawa ko yung sarili ko ba? Hirap na, sir. Hindi ko kaya. Sabi ko ganun. Tapos, tinawagan ngayon yung yung commander. Ano ba tong officer nyo dito? Bumalik dito sa opisina. Hindi daw kaya ang trabaho dyan. Ano ba ginagawa niyo dyan? Ba't ang hirap na ng trabaho? Sabi ng sir, pwede ko bang makausap si Riddles? Di, kinausap ako. Oh, hindi ka, nangiiwan ka naman ng buhay eh. Ganun siya. Sir, ganun. Sir, hindi ko kaya ang trabaho din, sir. Pang matalino lang yan dyan, sir eh. Sabi ko. Hindi ko kaya yan dyan. Mahirap kaya ang trabaho dyan, sir. Di, punta ka mo na rito. Usap mo na tayo. Sabi niya ganun. Huwag ka mag-iwan ng buhay. Sabi niya ganun. So, sige, sir. Di, pasok ako. Tapos, nandun, pumasok din siya. Di, guys, ikikwento ko lang sa inyo, yung takbuhan ng kuwan sa kuwan, bago tayo mapunta doon sa bag na yan, ikwento ko lang sa inyo, para makarelate kayo. So, ito na, nag-usap kami. Oh, anong dahilan? Bakit? Umalis na nga yung isa. Ikaw, alis pa ka. Ano na mangyari dito? Sabi ko, sir, gusto niyo ba ng real talk talaga? Sabi ko ganun. Sige, mag-real talk ka tayo. Lalaki sa lalaki. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay sir Una-una sir, ang duty namin 12. Ang duty namin 8. Di ba? 8 oras. Wala kaming allowance. Kami humarap sa lahat ng mayayabang na mga in-house dyan. Kami na pinapagalitan kahit na hirap kaming ibalasa yung tao kasi kulang-kulang natatanggal bigla-bigla. After all sir, ang sweldo namin ganito lang. Sana ko umuwi sir, Kamarin. Ganito kalayo dito, magkano ba yung pamasahe ko? Malati yung area na yun eh, Malati. Malati to Kamarin sir, ilang oras kami bumabiyahe. At magkano ang gastos namin bago kami makarating dito. Tapos ang sweldo namin 8 oras lang. Sir naman, paano nyo kami bubuhayin, sir? Alam nyo, sir, naobserbahan ko ang mga officer dito, mga baguhan. Sabi ko, mga baguhan ang kinukuha nyo, sir. Pumapayag sa ganong sit-up. Ako, sir, hindi. Ang hinahabol ko, gawin mo na lang ako ordinary, sir. Kung ganon man lang. So, anong kuwan mo ngayon? Sabi niya. Sir, dapat buhayin mo rin kami. Sabi niya. Para ganahan naman kami magtrabaho. So, ano nga ang kuwan mo? Ko, sir, ang gusto ko, sir, maging 12-12 kami kasi, ano ba yung 12-12 guys? Duty, 12 oras ang duty para may overtime ng 4 na oras araw-araw. Okay? Kaya mas malaki ang sweldo mo doon. Hindi yung 8 kasi minimum lang yon. So, dagdagan mo na 4 na oras na araw-araw na overtime na 4 na oras para maging 12 oras. So, sir, gawin nyo kami 12-12, sir. Tapos, bigyan nyo kami allowance. Anong lamang namin doon? Pareho lang naman kami minimum, sir eh. Tapos, officer pa nang tinawag sa amin. Tapos, sir, I'm not altering the position.
I am aftering the money we earn kasi nalaki ang pamilya ko, sir. 4 anak ko puro nag-aaral, sabi ko. Yan ang habol ko, sir. Ngayon, sir, kung kaya nyo kaming gawa ng ganun, sana, sir. Sabi niya, sige, gawa natin ng paraan. Ganon siya. So, ayun, natuloy yung since nag-aul nga yung isang kasama namin, nagdusi-dusi kami, so hindi na siya nahirapan doon. Yung allowance ang nahirapan siya. Kasi, kung naghihingi na nga siya ng allowance niya, dagdag, sabi ko, walang joke, ang laki ng allowance mo, papitik-pitik sa tatrabaho, tapos, gugulangan mo kami sa kita namin. So, mabuti na lang, ay nagawa ng paraan, nabigyan kami ng allowance, at nagdosi-dosi kami. So, lumaki yung sweldo namin, ginanahan kami sa pagtrabaho. Lalo na ako, ginanahan ako sa pag-duty kahit malayo, malati from Camarin, pinagtyagaan ko. Yung isa ko naman kasama ay umuwi sa Batasan. So, napagtyagaan namin kasi nga, lumaki yung sweldo namin. Ito yung sinabi ko ngayon. Ito yung gusto kong i-arok. Yung bag license holder ka, ang tanong ko, kung ang rate niyan ay mas lamang doon sa ordinary. Malamang-lamang, pareho lang ang rate niyan. Lang, yung nag-categorize lang sa lisensya. Pero sa sweldo, dapat kasi pag ganon, ako wala namang manonood na susya sa atin. Walang manonood na mga agency, wala. Pero dapat ganon, pag kinakategorize mo ang lisensya ng tao at position niya, dapat yung sweldo magkaiba, hindi pareho. No? Kunwari, ordinary security guard ka, minimum ka, walang problema doon. Ito, sir, bag license to at naka-duty sa bangko at naka-duty sa armor car. Biruin mo yung allowance ko nun sa armor car. Sabi ko, 2 lisensya ko. Isang SO, isang driver's license. Yung allowance namin napakaliit lang. 8 oras pa yung duty ko sa armor car. Halos nagkanda-away-away ako ng asawa ko dahil maliit lang daw yung sahod ko doon. Kaya sabi ko, kala ko naman ang laki-laki ng sweldo ng armor car. Maliit lang pala, sabi ko ganun. Kaya ganun. So I hope na sana itong sa Pilipinas talaga, ang hirap, no? Ang hirap talaga Talagang sasamantalahin talaga tayong mga mahihirap na tao, no? Pero para sa akin sana, ordinary license ka, minimum. Pag bag license ka, sana mas mataas dun sa ordinary license. At itong SO, mas lalo mataas siya sa bags. Kaso lang, pagdating sa trabaho, categorize ang license but hindi categorize ang sweldo. Kaya yun ang ko dyan, yung tinatawag na pananaw ko dyan, na sana pag nag-require kayo ng mga kategory ng mga lisensya sa gwardiya, i-categorize din nyo yung sweldo. Kaso lang, yung mga agency, hindi talaga sila nagpapatalo. Ang gusto nila, sila ang kikita at wala kaming pakialam kung anong harapin nyo. Tulad ngayon, bag. Kung naka-duty ka ngayon sa bangko, plain guard ka lang. Ngayon, dahil naka-duty ka, i-required ka ngayon na mag-train ka ng bag license, kukuha ka. So, gastos yan, guys. Gagastos ka. So, nakalagay, di ba? Ano meaning? Specialize, no? Specialize siya sa mga bangko at sa mga armor card. Pero yung sweldo mo, anong nangyari? May iba ba? May kaibahan ba? Wala. O yan, di ba? Specialized authorization for security personnel assigned to bank, institution, and armor workers, vehicles. No? So, dapat ganun. Biruin mo, yung kwento ko sa inyo, di ba? Kung hindi ako nagreklamo noon at hindi ako tuwang-tuwa yung commander namin, ang sarap ng buhay niya, laki sweldo niya, yung mga officer na kinuha niya ay mga bagito, mga new fights ba? Siyempre, natapat sa akin, tapos, nabasa ko pa yung kanyang ginawang, yung request letter na kaan daw yung mapili pa daw makahingi ng dagdag na allowance kasi marami daw yung taong hinawakan. Kasi ang tao namin doon, 200 halos Tapos malawak na yung nahawakan niyang building, marami daw problema. Hello! Isip-isip ko, anong problema? Pinagsasabi mo, puro ka lang utos sa aming mga SIC? Ha? Puro ka lang utos?
pag napagalitan kami, kuan, yung kami lang haharap, kaya nga mga bagong officer ang nakalagay doon kasi nga nauubusan sila ng officer, katatanggal kasi nga wala kang panama, wala kang katuwiran. Nangatwiran ako sa beses sa meeting namin, nag-voice out ako ba? Pinagalitan ako, pinag-initan pa ako, isip-isip ko, nagtanong pa kayo kung ano masabi ko. Nag-meeting kasi kami, harap mo yung buwan eh. Commodore yung pinaka-con nila, yung pinaka-boss nila doon sa bangko. Commodore. Naka-con pa oh, naka-Amerikana pa, nakakatakot na ang aura eh. Siyempre, kami, meeting kami, security officer lang kami, ganito. Biglang nagtanong na, ano bang kuha nyo, ano, masasabi niya sa kuwan? Di, nag-hands up ako, sir, pwede makapagsalita, ganun pa ako, dahil nangliliit ako eh. Sus, nung nasabing ganun, ginanon niya yung mga tao, ayusin niyo yan ha, pagkakuan. Putik, ako ang pinag-initan, sa isip-isip ko, wala ka talagang busis dito. Para ka lang kuting na gagawin nilang tao-tauhan, ganunin ka lang. So ako, pumayag ako noon, kasi nga, naghahabol ako ng kumita para sa mga anak ko nag-aaral. Pero yung pride ko at yung pagkatao ko, nanggigigil na. Sabi ko, position lang nagkaiba tayo eh. Ha? Hamunin nyo kaya ako ng one-on-one dyan sa labas. Sabi ko gano'n. Pero wala tayong magawa, wala tayong pera eh. So yun. So, ito yung guys, kuhan ko, sinisigwi ko lang ang kwento, no? Sinisigwi ko lang na sana nagkaroon sila ng patakaran na categorized na license. Sana naman magkaroon din silang kategori ng sahod na kung ano yung hawak mong lisensya, dapat mayroong kategori na sweldo yan. Oh, lamang to kasi bag license to o ISO license to. Okay guys? So I hope na naintindihan nyo. Ano bang tanong nyo sa bag? No? Sana wala na kayong tanong. June 4 daw yan, 2026, i-implement yung ganong bag license sa mga bangko eh. Yan ang bagong patakaran ngayon. So ano guys, maliwanag na tayo. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!